Time, ilang taong ka na tayong na nagmamanok? Ayun siya nag-handler. Sa nag-handler, ha? Halos 18 years. 18 years na siyang handler yun, ha? Ibig sabihin, na, oo, na ano na yun, paghahanda ng manok. Iba pa yung years na humahawak siya ng manok na nag-aalaga. At simula pa lang siya sa pagmamanok. Welcome sa panibagong episode ng Team Pausbo. Yeah, for today's vlog, unang vlog ngayong taon, ngayong January 2. Siyempre, nandito tayo sa may Tarlac. Yan. Pare Kiki, saan ba tayo sa Tarlac at anong pangalan ng ating game farm? It's your boy Gigi once again. At syempre, nandito tayo ngayon sa Chrysel Game Farm ni Sir Chris. And kasama natin ngayon si Kuya Ricky. And syempre si Ate Yams TV, Kuya Win Castro. At syempre, walang iba ang may-ari ng Chrysel Game Farm na si Sir Chris George at ang kanyang handler na si Sir Teng. Si Sir Teng, yan. So, Sir Chris, pwede ba ako magtanong, bakit nga pala Chrysel ang pangalan ng ano natin, Game Farm? Ang Chrysel Game Farm, ano yan, pangalan ng bunso naming anak. Yan, which is yung Chrysel, combination ng pangalan naming mag-asawa na Chris and Lizel. Kaya naging Chrysel. Yun yung pangalan ng bunso naming anak. May tanong ako, sir. Curious lang ako, sir. Kasi ang laki nitong farm nila, parang Gigi eh. Kuya Ricky, no? Ang laki ng farm nila, sir eh. Bago ba kayo pumasok sa pagmamanok? Sino ba si Boss Chris? Ano lang naman kami, negosyante sa Maynila. Ayun, may konti tayong negosyo sa Maynila. Ayun yung pinagkakaabalahan natin. Bago namin na itayo tong farm. Yun. Pero maliit pa naman ako, bata pa ako, nagmamanok na ako. Pero nag-focus muna kami sa business. Kaya yun, hanggang makaipon, kaya naitayo tong Chrysel Game Farm. Wala rin ba kayo, sir, sa ano? Backyard breeder? Ay, oo. Hindi lang backyard. Front yard kasi wala kaming back. Wala talaga? Wala kaming back noon. Walang yard sa back namin. As in front yard. Nasa garahe ko yung mga manok. Nasa harap ng bahay. Nagsimula rin naman, tulad din ng kwento ng iba, nagsimula rin tayo sa maliit na manukan. So, ayun. Pero yun nga, nag-focus din sa negosyo bago kaya natigil yung pagmamanok. Kaya, ayun, nung nakapag-ipon, ayun. Kumbaga, sir, yung dati mong pangarap na manukan at na isang tabi mo muna yon, pumukus ka muna doon sa family. Pero nang bumalik ka na ngayon sa yung pangarap, determinado ka na ngayon. Ayun. Mas, yun ang naging goal mo ngayon sa yan, mas tinigil muna, sinakripisyo kasi may mga bagay talagang ganun para makaahon, para makapagsimula ng mas malakas. So, eto tayo ngayon kahit papaano. Sir Chrysel, so nabanggit niyo po kanina, ang sukat po ng inyong buong farm is around 16 hectares. Yes po. Ang tanong ko po, sir, nung inopen niyo po ba itong farm, manok po ba kaagad or nag-start po kayo sa ibang animal? Ay, hindi. Talagang nakuha ko tong farm na to. Ang plan lang talaga namin ditong mag-asawa is rest house, bakasyonan lang talaga ng pamilya. Ano lang to, nasa 2 hectares lang mahigit na kuha namin to. So, tapos yun, nadagdagan. So, nag-start kami ng ibang hayop. Pero hindi talaga manok. Wala pang plano yung pagmamanok. Andyan yung baka, kabayo, kambing. Pero nagmanok naman, pero yung yung Rhode Island, yung mga layer. Yun, yung walang ibang ginawa kundi mga itlog. Yun lang yun. Nung start. May nakita pa kami, sir, ostrich. Ayan, mahilig talaga ako sa kahayupan, pagkahayupan. Since na bagong taon ngayon, Sir Chris, Yes. anong vision natin ngayon dito sa farm natin, ang mga plano, at ano ang inaabangan ng ating mga magmamanok?
sa inyong farm. So, sa ngayong taon, yun nga, kami ni Teng, nakapag-start na kami ng breeding. Yan, may mga palabas na tayong early bird. May batch 1 and batch 2 na yan. Last year, for the past 3 years, wala talaga kaming plans mag-commercial eh. Pero sa ngayong year na to, hopefully, this stag season, makapag-share na rin kami siguro ng mga breeding namin kasi hindi pala kaya na puro libangan lang, hindi pala birong mag-maintain ng ganitong farm. Kaya umaasa naman ako na kahit papano may mga magtitiwala naman sa atin. Yun, baka makapag-share na rin talaga kami ng mga stags namin. Sir Chris, sino ba yung mga talagang nagpapagalaw ng manok mo na yan? Sino nag-aalaga niya? Yung mga manok natin na yan, alam naman natin na may laro na sila, may mga bloodline na magagandang bloodline naman yan, pero hindi mo naman makukumpleto yan, hindi mo madadala hindi po pwedeng yun lang yung dala mo. So eto si Teng, siya yung pagdating sa gitnaan, siya rin talaga yung pinagkakatiwalaan ko. May isa rin akong handler, si Maymay, sila, pero pagkadating sa mga breeding, si Teng, yan, si Raymond, siya yung katulong ko pagdating sa breeding. Kami yung nagsiset ng pairings, ng mga bloodlines, tapos yun, pag sa conditioning, full ko sa kanya yan, paubaya ako pagdating sa breeding. Kaya si Teng, pwede nyo ring sa kanya nyo malalaman. Sir Teng, sa gaano kahalaga ang proper conditioning nyo at vitamin na binibigay sa inyong mga manok? Ano diskarte ni Sir? Baka pwede nila i-share sa atin. Ano yung sikreto nyo? Kasi malupit yung mga... Alam mo, napansin ko sa mga manok nila, Sir. Ang gaganda ng mga balahibo. Sabi mo nga, di ba? Ayaw mo ng pangit. Ang gusto mo, gwapo. Napansin ko ito, gwapo na, mahusay pa. Di ba, Sir? Ano ba? May proper feeding program ba sila? Sa akin naman po, bawat isang handler, may kanya-kanya po kaming pamamaraan sa guide ng proper conditioning. Sa akin po, mulat sa puli, unti-unti ko naman kumbaga aaral yung kung saan ako nagkulang. Humihingi din ako ng advice ng ibang handler na magagaling. Pinag-aaralan ko yun. Unti-unti ko na-develop. Nakuha ko yung tamang pamamaraan sa paghahanda. Ayun. Nagagawa ko naman dito sa Crisel Game Farm. At salamat sa kay Sir Chris sa pagtitiwala niya sa akin bilang isang handler dito. Yun lamang po. Kung di nyo kasi natatanong, si Teng, well-experienced na rin kasi talaga siya. Galing na rin siya sa ibang malalaking farm. Kaya hindi rin tayo nagkamali. Pero syempre, yun nga, sabi niya nga na inaano niya rin naman sa akin na hindi rin naman ganun ka bilis natutunan. Talagang it takes time. Ilang taong ka na Teng na nagmamanok? Ayun siya nag-handler. Halos 18 years. 18 years na siyang handler yun ha. Ibig sabihin, Experience na pare. paghahanda ng manok. Iba pa yung years na humahawak siya ng manok At na iba pa yung nag-aalaga. nagsisimula pa lang siya sa pagmamanok. Kumbaga, stable na talaga. Kumbaga siya, pagka nakita niya pa lang yung manok, mayroon na siyang pakiramdam. Iba pa pag nahawakan niya. May connection na kagad. Hindi ko nga alam kasi syempre sa 18 years niya ng pag-handler, yung pag-alaga niya pa lang, hindi ko nga alam, baka galing din sa itlog to eh. Alam, talagang na siya eh. Bihasa. May natanong ako, saan ba yung binabanggit mo kayo ng super street? Yung tipong hindi mo nakikita. Wala. Yun. Kaya nga sabi kwento ni Sir Chris, napakahalaga saka nakuha ang tiwala mo Yes po, ni sir. Sir Chris. Kasi talagang kung nakukwentuhan tayo kanina, hindi kami nag-aakyat ng manok sa ruweda ng hindi 100%. May tanong ako kay Sir Teng. Bakit kailangan maging super strict mo sa pagpili at sa pagkilatis ng manok? Para ma-share lang natin sa mga followers natin.
Bilang isang handler naman po, kailangan po natin talaga maging strict. Yun po kasi iniisip ko po lagi, nakasalalay po yung pangalan ng farm, yung may-ari, bago natin isalang. Ginagawa talaga namin yung best namin bilang isang handler. Kasi yung ibang handler, yung mga pamamaraan namin, yung nagkakatalo na lang siguro yun sa oras ng pagpo-pointing. Lahat ng pili ng handler magagaling. Yun lamang po siguro nagkakatalo sa oras ng pointing. Pero may kasamang swerte. Yan. Isa rin yan. At saka pakita natin din ngayon guys yung yung etong area ni Sir Chris dito sa farm niya. Sobrang laki kasi. So sir, marami rin kasi mga matagal na sa industriya at mga baguhan sa industriya. Nag-share ba kayo sir ng mga for share, alam niyo na meaning no, syempre may presyo. Di ba? Hindi naman natin pwede sabihin share dahil panimula, dami na malamang masasabog ang inbox ni Sir Chris niyan. Pero syempre, yun, nag-share. Meron po ba kayo dito for mga out na pwede nilang ma-acquired sa inyo? No, this year. This year, sir? From next year, last year pa naman talagang kung sharing magsimula tayo dito sa panimula. Talagang ang dami ko nang pinamigay na manok. Totoo yan. Bigay yun, talagang panimula yun. Kung mapapansin nyo kahit pa paano nag-video rin ako sa account ng Crisel Game Farm. Ayun, talagang kung sa panimula, marami na rin tayong nabigyan ng ng mga manok, pero although hindi naman yun yung mga natin, class A natin, hindi yung yun yung mga pinamimigay natin, pinaparaffle natin. Last year yun, up to now pa naman ganun pa rin naman yung proseso. Pero yun nga, pagdating naman sa pag-out ng manok, nagsisimula na nga rin kami dahil yun nga, sabi ko nga na hindi pala biro magkaroon ng ganitong kalaking farm na Laki, sir, ang laki. puro Gaano kalaki, sa sir? bulsa. Nasa 16 hectares yung natin, Aray ko. area natin. Yun, hindi ganun pala. Parang masakit din yung bulsa ko ba? Parang unti-unti nang nabubutas. Nung nangangarap pa lang kayo, sir, hindi niyo in-expect na ganito kalaki? Oo, yung ganun naman, na gusto ko, sabi ko, okay lang, ilang tipi lang. Yung ibig ko sabihin, hindi niyo in-expect na ganito kalaki ang maintenance. Oo, nung una, kasi, pa lang nandiyan pa lang yung, bumibili pa lang ako ng manok, nakatali pa lang, puro, yun lang, yung pinapakain mo lang, yung mga nakatali, pero nung nag-start na kami mag-breed, hiyay. Doon na. Aray ko. Doon na nagsimula lahat. Oo, talagang hindi pala biro. Yun nga, tapos ilang years kami, nabanggit ko nga sa inyo kanina, nag-trial and error kami. So, mas lalo akong nasaktan na in-expect ko mga ilang years pa, nakakayanin ko yung gastos. Pero nung duman sa amin yung 2 years na parang mabigat, nag-trial and error, nakapag-produce kami, at pinakain namin sila, 1,000 manok, pinakain namin, tapos in the end, parang hindi mo rin pala mapapakinabangan. Minsan, di ba, may nakwento ka pa nga, sir, kanina sa amin na pag hindi mo talaga passion ng pagmamanok at nag-business ka lang ng basta akala mo malakas. At tulad na ikwento mo, nung nagkaroon ng problema yung manok, ang daming nawala, no? Yun lang. Baka sabi ko nga sa kanila, kung hindi ko mahal tong pagmamanok, kung hindi ko gusto to, at kahit pa paano kung hindi meron tayong budget meron kahit pa paano, baka yung 16 hectares natin, puro palayan na lang to. Palayan na lang. Oo Dahil masakit. Tapos yun nga, pag nagkakamali ka, maabot ka sa error nyo ng breeding, ay talagang masasaktan ka talaga Pero ngayon, Sir Chris, pwede na silang mag-avail, maka-acquired ng mga materials natin dito? Yes, hopefully next stag season makapag-out na kami. Sana yan nga yung mga breeding namin ngayon medyo madami-dami na. Half dyan, possible na talaga naming i-out. Ang goal din kasi namin makapag-breed ng marami. Kasi naglalami. Ito yung 'di ba may mga sinasabi nila, hindi pinagpilian na yan. Priority niyan yung sarili nila. So, totoo naman yun. Mamimili kami. Pero halimbawa, in 500
pataas na stags, hindi namin pipiliin lahat yung 500 na yan. Tsaka by batch naman yan eh. So, ibig sabihin, yung matitira namin, yung may iwan doon, yun yung possible naming ibenta. May auto. Oo, i-out. Pero, it not means na pinagpilian. Na pinagpilian yung matitira namin. Kasi sa dami ng manok eh. So, doon pala sa pagiging metikuloso niya, wala ka na makikita negative eh. Maliit pa lang, talagang wala. Kaling pa lang, nag-i-start pa lang kami na kaling pa lang, talagang bakho na ang pinanguhukay namin. Sabi niyo nga, kumbaga hindi mo, akala mo para sa'yo okay eh. Okay na to eh, okay na to ah. Pero sa kanya talagang ayaw niya. Wag yan boss. Negative yan. Kung talagang doon pa lang, pinagpipilian na talaga. May ganun kami senaryo kasi sabi ko, ang mahal ng parang in short, nagastusan na natin yan. Tapos ganun lang. Eh sir, ganyan. Siyempre, bilang ano ka, gumagastos ka, masakit. Ako, nung una, sinusubukan ko na isalba. Sige, sabi naman niya, sige sir, testing natin. Ang problema, mas nagiging worst pa. Yung isa lang sana yung sinasalba mo, marami pang nadadamay. So, yun. So, ngayon, hindi na rin talaga namin na Dumarating talaga, Sir Chris, sa isang farm ang mga ganyang sitwasyon talaga. sitwasyon. Pagdating naman sir sa mga linyada po natin dito sa farm, ano po yung mga pinapaikot natin ng mga linyada dito sa Crisel Game Farm? Dati, nagsimula kami ng labo-labo. Yun, labo-labo. Kasi si Teng, hindi ko naman agad to nakuha na nag-start ako. May iba pa akong humahawak dito sa farm noon bago ko nakuha si Teng. Pero ano lang ata, mga a year lang tumakbo yung farm na wala pa si Teng. Yun, so ngayon, unti-unti na naming binabawasan yung mga hindi magaganda yung mga nagiging percentage. Kaya ngayon, ang maintain talaga namin, yun nga, dahil mahilig ako sa guwapo, sweaters talaga. Sweaters, tapos yung hatch, andyan yung Gilmore, yellow-legged, kasi yellow-legged, pag binangga mo siya sa sweater, parang hatch to sweater siya, pero andun pa rin yung itsura. niya. Yun, may Boston, yan din. Yan yung Mga grace natin na. Yan, yung mga grace. Yan. Kanawayon. Oo, kanawayon. Yan yung mga Nakikita mo yan sa mga farm tour natin kanina. Ang gaganda. Ikintab ng mga balahibo nila, no? meron nga kami ngayon. Paligid. Oo, may paborito kaming line ni Teng ngayon, yung tinatawag naming kalawang line. Kalawang line bakit? Hindi nyo pa napapansin dyan, pero may mga kung ano yung mata nyo, yun yung sinasabi ko kanina, na hindi pinapansin. Kayo, hindi nyo pinansin yun. Oo, yung secret. Oo, hindi nyo pinapansin yun. Pero naka-open lang siya dyan. Oo. Ako dun sa may bandang dulo eh. Malapit sa may Yun, yung mga ganon. Sa dami naman kasi sir, ang hirap. Yun yung parang ano naman, hindi siya pang commercial kasi kulay pa lang, kulay kalawang, ano yun, tinatawag yun na tubain. 'Di ba? Yun yung tinatawag na ganung kulay. Hindi siya hindi siya eye catcher na Pero hidden treasure pala, no? may mga may mga ganon. Kung akala mo wala lang, pero nakikita mo, dumidigma ng malupit, no? Yun. Kasi sir, naalala ko, nung nagkaling kayo, marami kayong parang binaon nun eh, na video mo ata yun. Parang na-post mo siya, napanood ko. Ang dami talaga. Oh? Kaya nga nakita, tignan natin yun, di ba, yun sa umpisa, ang dami kong binidyohan, halos lahat. Nung una, di pagpasok ko, nakita ko, sabi ko, ang ganda nito. Ang ganda nito. Ang ganda rin nito. Tapos pumunta na rin dito, parang sabi ko, halos lahat na sila magaganda na eh. Parang sa isang tingin mo pa lang kasi sweater line, maganda talaga pagka ano ka, 'di ba? Pero meron ng mga iba na hindi mahilig sa sweater, sa hatch naman sila. So, ang gaganda rin eh. Nakita ko yung sa gray, hindi ako madalas tumitingin diyan. Pero nakita ko yung mga gray niya, pati yung bilog, gusto ko nga ipuin kanina eh. Pero makita ko pa lang yung tindig, talagang hindi sakitin. Tapos makita mo yung mga paa. Kaya nga tinatanong ko sila, Sir Chris, sila Kuya Teng kanina, kung pinipinturahan ba nila ng konti yung paa. Kung kinukulayan. Kasi ang pupula eh. Tapos talagang matingkad yung pagkaputi. Tapos ang pupula pa ng mukha kung ano. Talagang napaka-healthy dito sa farm na to. Kasi pare, laki. Sobrang laki. Sobrang ganda pa ng farm. Tsaka talagang malinis. Hindi siya yung tipong farm lang na may maitali, marami, ganun. Eto malinis. Eh, how about yung gradas nila, pare? Ay, yung grada. Talagang
State of the art na to eh. Ito, makikita nyo. Hindi ba yun? State of the Galing. art tong gradas na to. Pare, tanong ko lang, bakit ganyan yung gradas? Ba't ganyan ang design ng gradas natin, pare? Ang kwento kasi talaga niyan, gusto ko magpatayo ng gradas. Yung talagang typical, ordinaryong gradas. Kaya lang, nung nagpakot ako, ang laki na nga abutin. Sabi ko, milyon ganyan. Sabi ko, aray, sabi sa akin ni Mrs. Hindi, huwag ka na magpatayo ng gradas, gawa na lang tayo ng event tent. Sabi niya ganon, event tent. Sabi ko, ha? Anong gagawin ko dun? Sabi, ayan. Hindi, gusto ko magpatayo ng event tent. Siyempre, Mrs. yun. Kaya sabi ko, yun na lang ang gawin mong gradas, sabi niya sa akin. Ayos sigurado ka. Di tinignan ko, pinakita sa akin yung sample. Di ayan, hindi ko na kinontra. Sabi ko, sige, ganyan. Oo, naisip ko na, alam ko na kung anong gagawin ko. Di yan, sabi ko, sige. Bibili tayo ng tent kasi may kaibigan tayong nagsusupplies yan. Bumili kami ng ganyan na event tent. Tapos, nilagyan natin ng grada sa loob. Mabilis na. Ang bilis pa ng paggawa ng install, mura pa. Mas mura pa. Oo. Sa kami similar siya sa iglo, Ganun. Ayan, iglo. Galing eh. Kakaiba, ngayon lang ako nakakita ng gradas na ganyan eh. Bilog na bilog. Talaga, kahit sila makikita nyo ngayon, ewan ko lang kung mayroong ibang nakaisip na ito, pero talagang para sa akin is state of the art na rin kasi bago sa paningin. Bago. Tsaka- Mura pa. Oo, yung materyales, mura din, pero ang Sa ganda. dami ng pinunta natin ng farm, kakaiba ito. Kakaiba talaga sa lahat ng gradas. Napakaganda. Yung Nakakwento nyo, Sir Chris, dahil sabi nyo, dumampo sa pagsubok tong farm nyo. So, para sa ating mga viewers, ano ang pangkaraniwang pagkakamali Struggle. na pwede nating maiwasan na pwede nating i-share sa mga nagsisimula? Ano yung mga naging struggle nyo dito sa kadalasan? Pangkaraniwan. Dito sa Norte. Na ano natin na pang-araw-araw na experience. pwede maging problema. Sa kami naman, based naman sa experience namin dito sa farm, medyo mabigat kasi ng experience namin eh. Kaya hindi ganun kadali para kung typical tayo. Alam naman natin na lahat naman ng farm dumadaan sa pagsubok. Pero yung nangyari sa amin, kung talagang mahina loob natin, tapos medyo Maiksi ang piso. maiksi yung budget natin, talagang aayaw na susuko na. Kaya kami, sabi ko nga sa asawa ko, eto talaga yung gusto ko. Kaya sabi ko, ituloy natin kahit papano. Actually, ano ko sa asawa ko, talagang suportado niya ako. Sabi niya gano'n, gusto mo mag-back to zero ka. Isipin mo yan from libong Manok. magba-back to zero ako, susuportahan niya pa rin ako. Di ba? Isipin mo yun, parang ako rin, gusto ko, yun ang gusto ko. Nakakatuwa naman ganun. Pero Oo. bihira yung ganyan Pero, syempre, hindi madali. Kaya, ginawa pa rin namin iting yung paraan na, yun, na makaka-survive. Based din, naghumingi din kami ng advice, tulong sa mga ibang magmamanok, tsaka vet, yan, sa vet. Kaya, sabi nga namin, hindi namin kayang anuhin lang to ng yung walang nag-a-advise. Kasi alam naman natin, ako, si Teng, grabe ng experience sa manok. Ako, newbie lang ako eh. Newbie lang. Talagang newbie ako pagdating sa manok. Marami kasi katulad yun nagsisimula. So, kung pwede nilang ma-encounter yung mga ganyang pagsubok, kung pwede nilang, napanood ko na to kay Boss Chris, napanood ko yung mga struggle niya, ano yung mga ginawa nila solusyon, at ba't hindi siya nanghina. Bagamat nanghina siya, pero nilaban mo pa rin talaga, di ba? Kaya nga, pagdating sa breeding, mag-breed lang talaga tayo nung kaya natin. Saka yung sinabi naman ni Mrs., kumbaga, andun yung andun yung support sa'yo Sinabi lang niya yon na back to zero, pero ang buod talaga ng kulang na lang sabihin niya, sige kahit anong mangyari, nandito lang ako sa likod mo. Parang ganun yun ang ano niya lang na kahit mag-back to zero ka, nandito pa rin ako. Parang ganun. Okay, yan. Alam nyo na. Kaya mga ka-Team Pausbong, syempre, sa mga bago at sa mga matatagal na at umiiwas at syempre, may gusto kayong palusot sa inyong mga misis,
tignan nyo naman ang kwento ni Boss Chris na kasi nga, yung asawa niya, suportado siya. Kahit pa mag-back down siya ulit, magkaroon ng setbacks, andyan yung asawa niya para sumuporta sa kanya, di ba? So, alam niyo na palusot niyo ngayon kay Mrs. Mrs. Mahal, panoorin mo nga to. Kasi, Motivation. Totoo naman, napakaganda ng naging farm ulit from setbacks. So, bumalik na naman siya sa ang daming nawalang manok na sayang. Tapos ngayon, nagsimula siya ulit. Lumaki na lumaki lalo yung farm. Diba? So, dahil sa suporta yan ng asawa nila. Saka parang hindi sa lahat ng lalaki na may pamilya, supportado ka talaga. Yun nga. Ikaw, ano technique mo, sir? Paano mo napasuporta yung misis mo dito sa ganitong business? Alam mo naman kasi pare, sa mga kaibigan natin, alam naman natin pag ganitong business, alam natin na gastos, pwede kang malulod. Pero aside, dahil sa pinasok mo to, ano yung mga ginawa mo? Minindset mo kay misis kung bakit niya nagsuportahan ikaw, pare? Para may idea sila. Oo, betul nga. Oo nga. Gusto ko rin malaman eh. Oo, parang ganyan. Ako rin, gusto ko rin malaman. Parang magic yun eh. Parang ganun lang yun, oh. Nagbago yung Hindi. Actually, mahirap. Kasi ang wife ko, pag business ang pinag-uusapan, it means business. Kailangan mong kumita. Kailangan mong, yun nga, kumita sa tinatayo mong business. Hindi Kasi mo pag labas. negosyante, siya ang negosyante talaga. Pero, yun nga, sinuportahan niya ako dahil base naman talaga sa pag-uusap. Sabi ko, passion ko rin talaga yan. Kasi hindi business to. Tinayo namin to, alam namin sa sarili namin na hindi business. Kasi passion, libangan, yun yung naiano ko. Bilang asawa, syempre, naiintindihan niya ako. Gusto mo yan, may budget naman. Supportahan kita, bakit hindi? Ayan siya yung nakakapag-isip na why not i-turn natin to into business. 'Di ba? Kaya mas lalo niya akong sinusuportahan dahil mag-produce ng marami, gumastos tayo ng gumastos, pero kailangan natin na may mabalik sa atin. Ako nga, sabi ko nga kay misis ko, ma-sustain niya lang kung ano yung ginagastos ng farm. Yan, hindi pa business yun. Kung hahabulin mo, sustainability lang ng farm. Kasi, di ba, parang gusto mo lang, Dahil passion. oo, mabuhay yung farm. Pero, hindi ka pakikita na into masasabi nating business. Before ba pare, hindi ka talaga nag-out? Hindi talaga. Namimigay ako dahil yung mga reject namin, ipamimigay ko. Pero hindi kami magbebenta. Kasi charity pala kayo, Oo! Bisyo kasi ng pamilya namin yan. Hindi, Kaya pala. yung medyo, yun nga, mag-uusap kami. Buong pamilya namin. Kami mag-asawa, then we have 5 kids. Ano na namin yan, parang once na meron kaming blessings na natatanggap, hindi lang naman dito hindi lang sa pagmamanok, pati sa ibang mga tao na kailangan din natin i-share para magaan naman yung Magaan yung pasok. kasi hindi lang misis ko, pati mga anak ko suportado rin ako. Although syempre magulang tayo. Pag sinabi natin na ganito, kailangan natin sumunod sila. Pero yung mga anak ko hindi. Ano sila, sinusupport. Minsan kung mapapanood niyo yung vlog ko, ginagawa na nilang biro. Kasi minsan nagbablog ako yung anak ko, si Crisel, yung bunso, mag-video yun kasi nagbablog din siya. Gagawin siya, hello mga boss idol, ginagaya yan, ginagaya. Tapos sabay, can you guess where are we? Ganun siya, English version, parang ganun tinatawanan niya. Yung anak ko naman, nakita niya, nung time na nandito, nakita niya, may mga baba na naman akong bagong manok, may mga acquired na naman kaming bagong manok, sa dami ko ng manok, pero syempre, continuous ka pa rin sa pag-acquired. Yun yung gift ko sa sarili ko. Sabi na, nag-vlog na naman yung isa kong anak. Sabi niya, hello mga boss idol. Sabi, bagong taon, bagong mga kapatid na naman. Ginagawa na lang nilang katatawanan. Pero believe ako sa passion ni Sir Chris kasi imagine yung layo ng bahay nila from the farm is 2 to 3 hours. QC, no? From QC. Madaling araw na biyahe yun. Tarlac. Pero kung normal hour na pupunta ka from QC to Tarlac is 4 to 5 hours yung biyahe talaga. Kaya sabi ko, yung passion talaga niya na Grabe. makarating dito at makita yung farm is
beyond. Napakahirap magawa. Kasi kung ako yun, it's either pipiliin ko mas malapit lang ako sa farm. Magtatayo ako ng bahay malapit sa farm. Tapos yun, makikita ko siya, mache-check ko siya every time. Pero yung si Sir Chris na makarating dito, minsan twice, thrice, di ba sir? A week dito. Ganun. Biglaan niya lang pupuntahan yung farm, mabibisita niya, ganyan. Kasi nga, andun yung passion niya na parang yung gut feeling niya na kailangan makita ko yung manok. Hindi mapakali. Talagang sobrang saludo ako kay Sir Chris pagdating. Dati puno na, may CCTV naman to, maraming CCTV, pero hindi ako kontento eh. Hindi ako kontento ganun lang ako ng ganun sa CCTV, hindi ako na kontento. Kaya sabi nga ng misis ko, pagka, pupuntahan kami, Labs, mag-shopping tayo, Labs, may bibilin tayo, Labs, punta tayong work, ganyan, may meeting ako. Sabi ko, sige, saan driver? Driver. Kailangan talaga may driver. Pero pag dito sa farm, sasabihin niya sa akin, Labs, na-cancel yung meeting ko, pwede tayong mag-farm. Sige, tara. Let's go! Yung driver hindi, wag mo na isama. Oo, ako na. Oo, di ba? Hindi ko kailangan ng driver pag napunta dito sa farm. Regarding sa business pare, nasa tamang landa si Sir din ngayon talaga eh. Kasi yung mga ibang kaibigan natin pre, na napunta nating farm, rin talaga sila pare, puro lang talaga, gitnaan lang. Ang problema nila, yung nagiging problema mo rin, talagang mabigat din talaga eh. Kasi walang pumapasok sir talaga na, na sales talaga na sinasabi. Income. Pero simula nung after natin na vlog, si Boss, yung taga-SMC rin yun. Si Boss Rap. Rapper yun, shout out kay Sir Raf. Nagulat kami yung last year nung nakausap namin, talagang nag-out na talaga siya ng maramihan talaga. Itlog pa lang, pare. Binibenta niya Mabigat din kasi. Siguro kung naging contractor ako, baka sakaling hindi ko kailanganin ng mag-out. So, kahit taga ng maleta na lang kami. kung meron tayong ganun, Ayos ng lamesa. Yan. Tatanong ako kay Boss Teng. So, since nabanggit nyo kanina si Boss Teng, no? Napaka-metikuloso pagdating sa pagkukondisyon ng mga manok. Sa pagkukondisyon yun ng manok, Sir Teng, by the book po ba kayo o meron pa rin po kayong sinusunod na mga dati bang nakaugaliang sa pagmamanok? Pamamara. Tulad noong, di ba, yung mga matatanda, di ba, inihimas-himas yung mga manok, tapos binubugahan ng usok. Or meron po ba kayong, by the book, o meron kayong sinusunod na pamahiin? Ay, wala po akong pamahiin. Wala kayong pamahiin. Hindi katulad ng mga, Sa akin po yung guide ko po, nasa utak ko na. Experience. Experience-wise. Experience. So, bago kayo pumunta sa sa eskwelahan, bago yung pagsusulit, meron din po ba kayong sinusunod na pamahiin? Yun nga Tulad po, ng pagsuot ng kailangan, pag yung swerte ako sa kulay na ganito, ito yung susuotin ko sa pagsusulit. Kasi may mga ganong farm tayo mga napuntahan, di ba? Meron ba kayong pinaniniwalaan ng mga ganong pamahiin? para sa akin po, wala po. Kasi, kumbaga, yung mga, minsan yung pamahiin, medyo sagabal sa utak eh. Oo. Yun yung ano ko naman. Ang importante po doon sa akin, nagayak mo na maayos. Kasi kung hindi nyo natatanong si Teng, obserbahan nyo. Tumingin kayo ng, hindi ko kinukumpara. Pero, based lang sa kung paano humawak ng manok. Kasi ako, pagka medyo salbahe yung manok, yung mga dami mong yung mga ibang handler, may ganun eh. Pero si Teng, hindi niya pinipilit. Pansinin mo, hahawakan niya yung manok na salbahe, hindi niya dadamputin. Hahanapan niya ng timing na Kung paano niya kunin. basta pag humawak si Teng ng manok, kala mo mahawak ng bulak. Kaya napakagaan ng kamay. Ako, para sa akin, at least, alam ko yung manok ko. Na hindi, kasi sabi ko nga sa inyo, mahilig ako sa gwapong manok. Gusto ko sa manok ko, pag naglakad sa gradas yan, andyan lahat ng tindig, gwapo, di ba, yung point niya, condition niya, yun yung hinahanap ko. So, expect ko, pag hinawakan ni Teng ng manok, na hawak niya yung manok, dadali niya sa gradas yan, na Maayos na. buong buo na wala man lang Lagi ng farm nyo, sir. Ilan ang napoproduce nyo na itlog sa loob ng isang araw dito? sa isang araw, 100 plus. Yan ang namin, mga
130, 120, no, teng, no? Opo. Nasa mga ganon. Naka-battery type ba dito, sir? Hindi. Black. Flock na kami ngayon. Naka-flock mating kami. Dati nag-battery type kami, kaya lang parang hindi, mas hindi namin makuha yung tamang timpla sa battery. Maluwag naman yung area. Totoo. Sige, kakang ganon. May space. Kasi hati may flock kami, may battery, last season. Yung produce ng battery, mas marami yung inahin sa battery, mas marami ang napipapisa namin dito sa flock. So, inano na namin. Si Sir Teng, kasi syempre, ngayon na alam ko ikaw pala breeder ni Sir Chris. Ano ang maipapayo mo sa mga nagsisimula ng sa industriya natin na to? Na kung paano sila pumili ng maganda at dapat nilang unang maging manok. Sa akin naman po, experience ko rin po, una-una, nagpapasalamat din ako sa una kong boss, sa Wild Creek, Boss Leo Enriquez. Doon ko rin po halos natutunan sa kanya yung mga pamamaraan, pagsiseleksyon, halos ko rin natutunan sa kanya. Kaya experience lang din po. Yun lagi yung bili niya sa akin. Bawat seleksyon ng mga breeding namin, humihingi ako ng advice sa kanya. Unti-unti ko natutunan paano pumili, yung tindig, yung tayo, yung hubog ng katawan, pagtingin ng mata. Number 1 po yun sa selection sa gagamitin natin sa breeding. Tingin niyo ba, mataas sir, ang chance. nakuha niyo na ang tamang timpla in 3 years? Naku, hindi pa. Pero Hindi pa namin malaki na yun. yung improvement. Malaki improvement, malaki kung sa malaki. Pero hindi pa kami tapos. Parang nagsisimula pa lang kami pagdadating sa breeding, yung tamang timpla. Pero although yun nga, dahil experience na sila, tapos based din naman sa mga ibang napapakinggan natin, napapanood nating mga experience na magmamanok. So, mas napapadali, di ba? Mas napapadali yung natin. Kasi parang hindi na tayo kailangan magbangga na alam natin na pangit pala. O bakit mo susubukan, di ba? Dito ka na lang, magbangga ka na lang sa magaganda yung resulta sa mga Yung ibang may napatunayan breeder. mo. Maraming nanonood kasi sa atin, pare, mga OFW, pare. Oo. Na gusto rin nilang mag-business na pagdating ng panahon na gusto nila pasukin itong manok industry. Nalaman na nila kung gaano rin kahirap. So, baka pwede naman natin bigyan ng tip yung mga kaibigan natin na nanonood dito na gustong magsimula. Ano ba magandang tip sa mga nagsisimula, pare? Ayun, sa mga gustong magsimula, especially sa mga OFW natin na gustong pagka nag-retired, pagka umuwi na galing sa sakripisyo nila sa ibang bansa. Para sa akin to, lahat naman ng sinasabi natin, base lang to sa opinion natin. Huwag nating isiping business. Huwag nating pasukin ng pagmamanok kung iisipin natin negosyo. Kikita ka dito. Kasi for sure, baka magulat ka. Baka mabigo ka at masaktan ka lang. Di ba? Pag iisipin mo, nakikita ka agad. Tama. Pasukin mo to dahil gusto mo. Passion mo. Passion mo, di ba? Yun yung talaga, para, alam ko, marami na rin nagpapayo ng ganito. Kasi, yun naman talaga yung tama eh. Pasukin mo dahil gusto mo. Pasukin mo dahil hilig mo. Di ba? Kasi ang hirap eh. Pasukin mo dahil malakas lang sa yung industriya, papasukin mo na hindi wala kang alam. Wala sa puso mo. Masaktan ka lang ng konti. Tama na. Wala palang kwenta yan. Hindi pala maganda. Di ba? Kaya wag mong i-expect nakikita ka agad. Di ba? Ako, yun ang kasi kung yung mga nangyari sa amin, kung inisip kong kumita agad, pinasok ko to dahil kikita kami agad. Baka namura ko pa yung industry. Bakit naman? Wala naman palang kwenta to eh. Hindi pala negosyo to eh. Pero pare, Malubog pala. Oo pero eh. at least in Fairview, pare, in 3 years, hindi mo na-expect na in 3 years, ganito nakalaki yung improvement, pare. Ibig sabihin, hindi mo napapasin dahil sa hobby mo, passion mo, hindi mo napapasin kahit na nahihirapan ka na paano yung mga nagdaan taon, dahil passion mo to, hindi mo napapasin, unti-unti lumalaki. Tama. Diba? May benefits pa makukuha dito sa ganito. Pagdating mo dito, yung tipong kalmado yung isip mo, puso mo, katahimikan.
Yun ang mag-aano sa iyo. Makakapag ano ka, relieve ka talaga, stress reliever. Kasi kung iisipin mo, every time na pupunta ka ng farm, negosyo, Durog ka. hindi ka naman nagpo-produce pa ng maganda, nagsisimula ka lang, puro problema pa yung nadadatnan mo. Wala pang resulta yung mga manok Oo, mo. edi talagang lalo kang maaaning. Hindi hindi makakapagpaano. Baka ito pa yung naghanap buhay ka na sa ibang bansa, grabe na yung sakripisyo mo doon. Pagdating dito, ito pala yung akala mo makakapagbigay sa iyo ng di ba, makakatulong sa iyo. Hindi pala dahil inisip mo lang negosyo Nasa isip mo yun yung goal mo agad, kumita. So hindi pa. So dapat Pero talaga pag passion mo, Pag passion mo yun. Oo, kasi alam mo pakiramdam mo kung paano mo sisimulan. 'Di ba? Pag passion mo kita to. naman yan, nasa dulo yan eh. Nasa Pero dulo pag lang passion yan. mo sa uumpisa pa lang, ang dulo niyan, kita. Hindi Pero mo huwag mong isipin yun. mapaparamdaman. bago tayo matapos, pare, baka meron kang pwedeng i-plug, pare, yung page mo. Oo nga pala. Kung saan ka malalaman, kung gusto mo, kung kailan May event, mag-out yung ka, mga may event. event ka. Upcoming Kaya mga event. boss, iniimbitahan namin kayo nitong darating na February 16. May event po tayo, Gibaan ng Alas. At syempre, tatanungin natin si Sir Chris George ng Chrysler Game Farm. Sir, pwede ba namin maanyayahan kayo sa aming event? Nakapost na nga ako sa page Ah! mo. Nakapost na nga Alam na. Nauna na! Sure na, Sir Chris. Oh. Alam na. Abangan nyo ang Crisel Game Farm sa Gibaan ng Alas sa February 16. Yan. Santa Monica yan. Santa Monica. At, Novaliches. syempre, sa mga kaibigan natin, ang Team Pausbong kasi, dati vlog lang tayo, pero dahil nandyan si Paring Kigi, sa mga naghahanap din ng murang incubator, tapos mga Galvanized malulupit cages. na mga galvanized cages, yan, message mo si Paring Lambat. Kigi. Lambat. Shout out nga pala kay Kuya Bok at saka Kuya po Bok, sa kay kay Strong Parang Chicken. Strong Sa pagtatapos ng ating kwentuhan, siyempre, nagpapasalamat tayo kay Sir Chris George ng Crisel Game Farm sa pag-accommodate sa aming Team Pausbong. At salamat sa food kinakain ko. Thank you very much sa family ni Sir Chris George. God bless and Happy New Year po. Ibayan nyo kami sa aming mga channel like Kiki TV channel sa YouTube and Kiki syempre sa Facebook. At ikaw, Rancy Vlog sa YouTube channel, Kuya Rancy Vlog. Yung mga hard copy natin sa Kuya Rancy Vlog, doon mo mapapanood yan. At syempre sa FB page natin, Rancy Vlog pa. Kuya Win. Hanapin na lang yan, Team Pausbong sa Win Castro, yun na yun. Ate Yams. And of course, yours truly, Yams TV. Ngayon lang po ulit nakabalik sa pagbablog. Pasensya na po, nagkaroon po ng problema yung ating channel sa YouTube. Pero gagawa po tayo ng panibago. Hindi nyo po kami mapipigilan. Ang Team Pausbong. Uusbong at uusbong pa rin. At syempre si Sir Chris. Sir Chris, saan ba pwedeng ma-follow sa social media? Vlogger din yan, vlogger! Kailangan Hindi, ano lang naman. Yun, yung follow nyo lang yung account ng Crisel Game Farm. Andun, mapapanood nyo. Para din sa mga nag-aabang yan, sa mga supporters natin, para sa nag-aabang ng mga pamigay natin, ng mga breeding natin. Yan, dyan. I-follow nyo po kami dyan. Team Pausbong! Yan. Yeah, Team Pausbong. From interview to friendship. Let's go! Bawat farm na puntahan, may bagong koneksyon. Di lang content, kwento, respeto at relasyon. Simpleng usapan, biglang lumalalim. Kada panayam may tropang nabubuo sa amin. Di namin minamadali, natural lang ang vibe. Pag nakausap ka, solid agad, walang hype. Sa bawat kuya, bawat sir, bawat idol, may totoong samahan na unti-unting umausbong. Di namin minamadali, natural lang ang vibe. Pag nakausap ka, solid agad, walang hype. Sa bawat kuya, bawat sir, bawat idol, may totoong samahan na unti